Ayan, sir, ma'am. So, ito na yung pinaka... Excited kayo? Oo, ito na yung highlight. Yes. Yung paglalagay na ng sauce. Yung malinam ng sauce ng mega sardine. Sorry. The principle ng filling niya is vacuum filling. Oh. So, a portion of the process, pag-ikot ng filling bowl, maglalagay siya ng vacuum pressure from negative 25 to negative 29 mmHg. So, sasubject niya into vacuum pressure para on the next stage, bubukas yung valve para by gravity, magpo-flow lang yung sauce sa loob ng lata with the help of the vacuum. Okay. So, hihigupin siya papunta sa loob ng lata. Which is why pantay-pantay yung pagkakalaman natin and then yung level is the same. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sabi ko nga, sir, 10 AM yung punta nyo dito. Sabi ko, kakayanin kaya nila. Kasi sa sobrang laki ng planta. Ah, okay. Okay. Pasok kasi babae kasi ito na locker. Ah. Tinatakpan ko. Oh, I see. Resting area nila. Okay. So, papasok na po tayo sa cannery. So this is our comfort room for male and female. So Okay. we make sure na merong comfortable talaga na comfort room sila. So ito yung entrance natin, dito pumapasok yung mga employees. Okay. Ito yung boot station. Iniiwan nila dito yung we have clean and unclean area. So dito nilalagay yung shoes. Dito sila kumukuha ng mga boots for deposit. So daan lang tayo sa entrance. Daan tayo sa entrance. Good morning, ma'am, sir. Logbook lang po tayo mga dala-dala natin. Apo, apo. Sir, kailangan natin ilag. Me, pakilogbook yung dala-dala natin. Logbook lang natin. So before tayo Ito yung washing. Yes, ito yung washing area. Kailangan natin mag-wash. Okay. Girls, meron ba kayong polish? You need to glove. Okay. Mag-gloves na lang ako. Kasi kahit ako may polish, so kailangan ko. Okay po. So, Let's go. One hand lang, ikaw? kasi panghawak ko ng microphone. Food bath. Yan. So, pakita mo Spencer. Tatlong stages ang food bath, ha? Yes po. Yan. Tadan! Yan na. So, andito na tayo sa ating processing area. Processing area na po ito. So, punta muna tayo. Ma'am, Pakilala ko hintayin na lang. Ayan, sige po. si Kister ang ating
production supervisor. Hello. Hello po. Hello po. So, siya din isa sa mga tour guides natin. Okay. Sir, ma'am, please introduce po again. Hi, I'm Charmaine Cervantes again, plant manager po ng Talisayan Business Unit. Ayan. Sir. Hello po, I'm Cesar Lacas Santos, mechanical engineer. Ako po yung Engineering and Maintenance Department Manager ng Talisayan Plant. At ang Talisayan plant ay andito yan sa Zamboanga City. Yes po. Ayan. Mega Prime Food Incorporated ay sila yung gumagawa ng Mega Sardines. Ayan. So, basically, ipapakita natin ngayon, ito na yung production line ng kanin ng Mega operations. Sardines. Yes po. Mega Sardines. Alright. Sige, ma'am. Sir, saan tayo mag-start? So, magsisimula tayo doon sa fish receiving. Okay. Till Sige pa. end. Sige pa. Very na din, modern na din yung pag-receive ng isda namin dito sa planta. Okay, so Halika ito po dito, yun, ma'am. sir. Sir, so ito na yung nakita namin na hinuling isda sa Yes. laot. Ito yung first stage Yes. pagdating dito sa planta. Yes. So, ito yung from catch to canning namin. So, andito na tayo sa canning area. Alright, ayan, So, ayan. Sa traditional way, they're using banyeras and fish beans. Yeah. Pero dito sa Mega, we are using fish tanks. So, pagdating ng tangke dito, i-connect na lang namin siya dito sa pipe, tapos diretso na siya discharge dito sa loob. Kasi ang goal talaga namin is to avoid human contact. Human contamination, Yes, human po. contact. Yes, Alright. po. So ito na yon. Yes, ito na yun. So, pagdating dito ng tangke, parang ipapark lang siya, ipoposition lang siya doon sa labas, tapos i-connect na namin sa pipe, tapos dito na siya lalabas. Galing, no? Yes po. Nakita namin from dun sa paghuli, no? Ginamitan ng suction Fish pump, Yes. fish pump. Yes. So wala talagang human Human intervention. And then diretso doon sa babagsak siya doon sa Grading machine. Oo, doon sa Grading machine po para i-grade yung sizes doon ng po fish muna natin. sa laot. Alright. So from okay. So, sinak siya, pupunta siya doon net, sa dun sa fish tankers. Sa carrier. yes. Oo, doon sa carrier, tapos ilalagyan na yan ng malamig na Yes, ice and ice, tubig. And then babiyahin na yan dito sa Zamboanga. Yes po. And then pagdating from Zamboanga dito sa planta, yan na yan, ito na makikita natin. Diyan na siya lalabas sa pipe, and we are also maintaining temperature dito at least negative 4 to 0 degrees C. To maintain yung freshness ng isda. Ayan na. Diyan lumalabas yung isda. For fish tanker, dinidischarge natin through water pump. Oh, okay. By water pressure, Kaya siya flow yung isda nagpo-flow from yung fish isda. tanker going to our piping, Yeah. and then i-discharge niya sa towing tank. I noticed that also doon sa catching, no, para mailagay nila doon sa bangka na pag dumaan doon sa conveyor, may mga tubig din sila Yes, para ma-push yung Chilled water din yun siya. So, strict talaga kami sa pag-maintain ng temperature ng isda. yeah. Okay, so after dito, sir, convey. Andyan na yung isda, nakita na natin. Kino-convey na siya, going Ayun. sa nabing. So tingnan natin yung conveyor. Dito ka, sir, baka madulas ko. Dito tayo. Nakabahan ako sa kanya, baka madulas. Dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan lang kayong madulas. So, pero makikita mo na dyan, no? Umaakyat yung mga isda. So, punta na tayo sa ating nabbing area. Okay. Anong stage po to, ma'am? Nabbing area. Okay. So, ito yung nabbing section natin. So, galing ang isda sa receiving,
i-conveyor papunta dito sa nubbing area. So, etong nubbing natin, ito yung nagka-cut ng head and tail, pati nagtatanggal ng bituka. Oh, I see. So this is the only portion na may human, human hand. Meron na, pero naka-gloves naman. Naka-gloves sila, yeah. So, ayan. Kung makikita natin, very fresh na fresh yung isda. Yeah. Yes. So, sobrang fresh ng isda natin. Ang galing, no? Ang isa, ang work lang niya, i-arrange. So, ito, siya yung, we call it cab-cab. Nilalagay niya sa conveyor. Tapos, the rest, sila yung nag-a-arrange. Tapos, yung sa, may taga-arrange. yes, yung sa dulo, tinutulak. Okay. So, Spencer, first step, tapos tignan mo yung second person. Next step din siya. So, ito, ina-arrange na niya according to ulo lahat doon. Tapos dito naman, puro buntot. Then, pagdating dito, ayan, para pagdating sa dulo, Dito naman po, sir, bale dalawa yung magiging process niya. yes sir. So, they are pushing the fishes towards the head cutting blade. Kasi Okay. yung unang puputulin is yung ulo. Ulo so, kung muna. makikita natin yung mga ulo napuputol tapos na-transfer sa head and tails return conveyor. So, ipapalabas natin. Ito na yung ulo tsaka yung buntot na kino-convey natin going to reduction plant para gawing fish meal. Yan. But ang unang na-cut niya ay ulo lang muna. Dito sa Parehas first na. sir, ulo muna yung yung puputulin, and then by water pressure, itutulak naman siya papunta dun sa likod para buntot naman yung puputulin. Yung finished product is wala na siyang ulo tsaka buntot. Oo. Tanggal na yung ulo at Tanggal buntot. na to, putol na po. Meron tayong dito, total of 24 machines na pangtanggal lang Wow. ng ulo, buntot, 24 machine. dinar. Itong natin, itong cutlets natin, papunta siya doon sa filling line natin mamaya, yung paglalagay ng isda sa lata. And itong head and tail natin, direction na to direct sa aming reduction plant. Okay. So, ayun, sineseparate lang natin na videohan ni Kuya yung may nasasama kasi tayong mga tinatawag namin dito na foreign fish. Ibig sabihin hindi siya tamban. Nasasama doon sa catch natin. Oh, I see. And Ibang isda. ibang isda. So, tatanggalin. And interesting is, dito sa Mega, yung mga ibang isda, we sell it to our employee. Etong mga factory workers, para makatulong na din sa kanila daily. We Mas sell it sa pinakamababang mura. presyo, as in super mura. Yes, as in sobrang mura talaga. Isa din yun sa mga benefit kung Benefit nila. magtrabaho ka dito sa Okay. Mega, sir. Well, gusto ko lang pakita na bukod doon sa tamban, may mga nahuhuling isda kasi during harvest. So, inihiwalay nila yan kasi binibenta nila ng bargain sa mga employees. Yan. Ayan, so dito, kuna ng close ay ng asawang close o sa mga ganun madulas ha. Ano yun? Ito, hindi namin tinitingnan based sa, of course, lahat, babae, lalaki, pwede, pati mga LGBTQI++ natin. Wala kaming discrimination and sa academically din, kung anong pinagtapusan nila, hindi din namin tinitingnan. So, lahat we accept ng mga empleyado. Of course, maliban na lang ay yung sa edad na medyo matanda na talaga, ay not capable to work. Hindi capable. Okay. Anong stage naman po ito, ma'am? So, from coming machines natin, mahuhulog na dito sa aming box feeder and going to filling line. So, Oh. etong box feeder natin is, we
vacuum hose, may ice din yan siya dyan, malamig yung water, that's chilled water. Of course, to maintain pa rin yung temperature, yung freshness, yung quality ng isda. Okay. So from here, pupunta siya rito para ma-wash, then aakyat siya doon. So malinis na yan, ma'am, yung umakyat. Actually, kung titingnan natin, halos malinis naman talaga from the start. Yeah. So, ayan. So, kung makikita natin, kaya very particular kami sa temperature sa 12 hours catching to canning because we want, kapag dating dito sa planta, very fresh pa rin yung isda. So, makikita naman natin sa appearance ng isda na fresh po talaga siya. Saan po nag-start yung 12 hours na count? Actually, 12 hours catching to canning. Nagsimula yan sa aming boss na si Boss William. Kasi pumunta talaga siya ng laot, pinag-aralan niya yung fishing, then sa canning. And ang goal talaga is to maintain yung freshness ng isda. Kasi ang gusto namin, pagbukas ng mga tao, ng mga customer namin sa isda, sa Añito Sardinas, wala silang maamoy na lansa and ramdam nila at malalasahan pa talaga nila na fresh yung isda. Ang galing. Paano nagawa yung 12 hours? So yung 12 hours, from catching to canning yun, from the time na kinatch natin yung isda, all the way hanggang matapos yung process, nilagay na siya sa lata, niluto na, and then pinak na natin. So that is the whole 12 hours of operation. Wow. And then in between, yun yung mga improvements na nilagay ni Boss William, na gumagamit tayo ng vacuum pump in order for us to hasten To the make it process. faster. Yes po. Para makuha natin yung 12 hours na target. And kung titingnan natin, dun sa fishing pa lang, ang bilis nila makahuli kasi vacuum pump. After doon sa binavacuum yung isda, niloload siya directly to fish tank. Then from fish tank, tinatravel papunta dito sa planta. Then unload ka agad ng process. Yes. Anong next step po ito? Ito is yung fish filling natin. Ito na yung nakikita natin, sir, na direct feeding galing sa can making process kanina. So Okay. dito nanggagaling, dito yung sa taas, yung lata, and then Ito na yung lata. Yes, yung Yun ang lata galing. sa taas, and then on each of the manual filling conveyors, bumawagsak yung lata, and then yung mga employees natin naglalagay ng fish sa loob ng lata. Okay, Spencer. Nanggaling yan dyan. Ito na yung nanggaling sa kabila kanina na lata. And then, babagsak dito. Ito na yan. May proper position ba nung paglagay ng isda? Yes, naka-belly up sa lahat. And kung makikita natin, meron kami nilalagay doon na 4 to 5 pieces yung ilalagay. Kasi meron na kami, etong kasi natin, yung isda, pagdating dito sa planta, graded na siya. Kasi dumadaan siya ng grading doon pa lang sa fishing namin, sa aming fish preservation. So graded na siya pagpunta dito sa planta. So meron na kami standard per size. Kaya, meron kami standard kung ilang pieces yung ilalagay sa planta. Depende sa size na dumadating. So, ayun. Sinusort namin siya. We have certain, sizes ng isda. Kasi nasa standard. Okay, next tayo. Okay ka na? Hintayin lang natin siya.
dito, ma'am? So, after may laman na yung lata, eto meron tayong mga inspector na, for example, may na isuan pa talaga ng mga gas, mga inspector. So, nire-remove nila. At the same time, sinecheck din nila yung quality mo. Kung sakto ba yung laman ng isang lata. Meron talagang no, hindi may iwan. Oo. Natatanggalan sila rito. Pag may lalaki. So, ito yung next step natin is yung exhausting. Ito, pass by lang sa kanila. So, ito na po yung next stage natin. Ma'am, We call explain it po. exhausting process. Okay. So, ito, sa loob niyan is 100 degrees Celsius. Then, nagka-travel yung fans natin around 8 to 10 minutes hanggang sa dulo. So, ang purpose nito, pinapapawis natin yung isda para matanggal yung mga fish oil. Ito din yung pangtanggal ng lansa ng isda. Ini-extract natin yung mga oils ng isda. Oh, I see. Moisture, yung fish oil, and then making it ready to absorb yung malinamnam na sauce natin on the later stage. And ito din yung first kill step natin kasi iniinit mo na yung isda at 100 degrees C. Ayan, pwede nating silipin, ma'am, sa dulo. Hindi siya kaya sa dulo. Kaya ko i-open. Kaya mainit. So, hindi natin pwedeng buksan yan. Opo, kasi mainit. 100 degrees Celsius. Parang steam yan. Steam. Okay. And then, dito siya lalabas. Ayan. So kung titignan natin, may mga oils na sa laman. Oh. Malabas na yung Anong gagawin sa oil? Tatanggalin? Yes, meron tayo next natin is decanting process. So dinidecant natin sa tinatanggal natin yung moisture, yung mga extract na mga liquid. Pero di ba yun ang masarap? Malansa din. Malansa. Okay. Yun pala yun. Pero yung fish oil natin, direct na dito sa reduction plant. Kasi Babalik na rin pinaprocess doon. din siya. May product din siya, fish oil. Maganda yung feed sa aqua. Omega 3, yes. So, papasok lang siya doon sa decanting process natin. So, tataob lang yung lata. After po na ma-steam, lalabas yung mga oil. So, sir. Yeah, so kailangan tanggalin yon kasi yun yung mabaho, yun yung malansa. And then, ito po yung process na yon. Decanting. Yan. Natanggal natin yung moisture ng isda. Pinapapawis siya. Yan ang masustansya. Masustansya din naman yung fish natin. Meron pa yan. Oo. Okay, ma'am. Ano naman ang nakikita na nila ngayon dyan? Yan yung check weigher natin. So, dyan nadedetect kung kulang sa timbang or sakto sa timbang. Pag sakto sa timbang, dire-diretso lang Diretso siya. na. Pero pag kulang, sinisipa siya papunta doon and dinadagdag Dadagdagan. dyan. So, halos wala naman So, yan. So, papasok na siya sa ating sauce filling. Yan na. So, titignan natin, meron pa din tayong additional visual inspector. Titignan din nila yung laman ng isda. So, ensure na sakto and good quality yung isda na nasa loob. Ayan.
sir, ma'am. So ito na yung pinaka... Excited kayo? Oo, ito na yung highlight. Yes. Yung paglalagay na ng sauce. Yung malinam ng sauce ng Mega Sardine. Sorry. So, ito na yung automated natin na sauce filling. Yan. So, meron kami tinatawag sauce preparation area dito sa planta. Oo. And direct na siya dito sa amin. Dito na sa makina. Automated sauce filling. So, nilalagyan siya ng sauce. So, meron na din kaming certain adjustment standard kung ilang sauce, Kadami. daming sauce yung nalalagay sa isang lata. So, makikita natin halos pantay-pantay yung lahat. Ang principle naman, sir, ang principle ng filling niya is vacuum filling. Oh. So, a portion of the process, pag ikot ng filling bowl, maglalagay siya ng vacuum pressure from negative 25 to negative 29 mmHg. So, sasubject niya ito vacuum pressure para on the next stage, bubukas yung valve para by gravity, magpo-flow lang yung sauce sa loob ng lata with the help of the vacuum. Okay. So, hihigupin siya papunta sa loob ng lata. Which is why pantay-pantay yung pagkakalaman natin and then yung level is the same. Yeah. So, after dito, ito na yung natin, pan sealing. Tinatakpan na natin yung product. So, Okay. makikita natin very short ang distance. So, paglagay ng sauce, agad-agad tinatakpan na natin. Yan lang natin siya. Ayan, ma'am. So, ito na. So, eto, dito natin tinatakpan yung product. So, dito Okay. yung pan sealing natin. Kulit-kulit natin. Ang bilis, no? Sobra. Very short yung distance. Very short yung distance. Ano ang... Bakit you decided na very short yung distance sa paglagay ng sauce? Kailangan, meron kasi tayong temperature na mini-maintain sa sauce. So, dapat at certain temperature, dapat matakpan na siya. Agad. Maluto na natin kaagad yung sardinas. Okay, so let's go now to the next. Pag na-steam na siya, huhugasan muna natin yung lata. So dito po, natakpan na. Paglabas, natakpan na. And then, huhugasan na yung lata. Sealed na po talaga to. Sealed na po. Po? Sealed na. Sealed na yan. Hermetically sealed na yan. After natin, sa can washer, dadaan mo na sa dito. Meron tayong random setting. Mga this one is manual. Ayan, kumukuha sila ng sample. Tapos, visually, tinitingnan nila kung maayos ba yung pagkaka-steam or pagkaka-close ng product natin. Wow, grabe. Yes, sir. Ganun talaga kami ka. And, ito na yung aakyat. Tapos ng report natin. Yun na yun. Lululutuin na siya. Natin lulutuin. Ah. So, meron tayong retort vessel or malaking kaldero dyan. Oo. Malaking pressure cooker para lutuin na natin yung product. So, tingnan niyo sir kung gaano kabilis. Okay. Pag-akyat niyan dyan, Nakikita niyo yung mga vessel. lulutuin na dyan. Yes. Yan, dyan na siya lulutuin. Dito sa area na to. Retorting area. Yan, dyan na siya lulutuin. Gaano katagal, ma'am? 60 minutes at 60 minutes. 121 degrees Celsius. Wow. Pwede nyo naman tingnan. Pwede naman dumaan. Sige. Tingnan natin. Kasi close naman yung vessel. Pasok dito, diretso na siya doon sa loob ng vessel natin. So, meron tayong 10 vessels dito.
apat tayo doon. Oo. So dito linuluto yung sardines ng 16 minutes, ma'am? Opo. Ito yung sterilization process natin. Dito natin niluluto. So, papasok sa dyan sa taas, sa loob ng vessel. Niluluto natin siya for 60 minutes at 121 degrees Celsius. Pag naluto na yung product, sir, ite-discharge siya dyan sa baba, sa bottom door. Oo. And ito na yung papunta sa packaging Sa area. punta na ng packaging area. Okay, up next natin, next episode, titignan na natin ang packaging area. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.